Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Isang paraan ang naiisip ng Team Casimero para sa pilitan ng pumayag si Naoya Inoue sa binansagang angas ng Pinas Cuadro alas John Riel Casimero. Ang paraan ay, lalabanan ni John Riel Casimero si Takuma Inoue, kapatid ng tinaguriang The Monster ng Japan na walang iba kundi si Naoya Inoue. Kailangan talunin ni Casimero si Takuma Inoue, at hindi lang dapat matalo, dapat ay brutal niya itong ma-knockout sa ibabaw ng boxing ring, na masasaksihan ng kapatid niyang si Naoya Inoue, ang sasapitin nito kay John Riel Casimero. Sa paraang ito ay tiyak mapipilitaan si Naoya Inoue na labanan si Cuadro alas para ipaghiganti ang kapatid nito sa sinapit sa mga kamay ni John Riel Casimero. Taong 2007, ay nangyari na ito sa tinaguriang pambansang kamao Manny Pacquiao at sa kapatid nitong si Bobby Pacquiao. Dahil madami ang naghangad na makalaban si Manny Pacquiao. Isa sa gumawa ng paraang ito ay si Humberto Soto, dahil si Soto ay matagal nang ang gustong makalaban itong si Manny Pacquiao at matagal na ring na naghahaman para lumaban kay Manny Pacquiao, ngunit hindi ito nabigyan ng pagkakataon ng pambansang kamao, dahil mas inuuna labanan ni Pacquiao ang mga boksingerong malalakas at mabibigat na pangalan sa larangan ng boxing. Kaya gumawa ng paraan dito si Humberto Soto para mapansin siya at labanan na siya ng tinaguriang pambansang kamao Manny Pacquiao. Isa sa ginawang paraan ni Humberto Soto ay hinamon niya ang kapatid ni Manny Pacquiao na si Bobby Pacquiao, noong 2007 ay ikinasa agad ang kanilang laban. Sa oras mismo ng laban ay nandoon si Manny Pacquiao bilang suporta sa nakababata niyang kapatid na si Bobby Pacquiao. Sa round 4 nagtapos ang laban Bobby Pacquiao kontra Humberto Soto, pinatumba si Bobby Pacquiao ng isang solid na kanan, sinundan pa ito ng solidong body shot, na siyang tuluyang tumapos sa laban. Panalo si Humberto, at sa muli ay hinamon niya nga dito si Manny Pacquiao na sila naman ang maglaban. At ang sagot nga dito ni Manny Pacquiao nung tinanong siya ng isa sa mga reporter kung tatanggapin niya ba ang hamon ni Humberto Soto. Ang sagot naman ni Manny Pacquiao ay oo, tinatanggap niya nga ang hamon sa kanya ni Humberto Soto. Sa kagustuhan ipaghiganti ang kanyang kapatid na si Bobby Pacquiao. Ngunit ayon kay Lolo Arom ay hindi niya pwedeng labanan si Soto dahil hindi ito kilala, kaya minabuti ni Arom na itapat si Manny Pacquiao sa mga mabibigat na pangalan sa boxing. Ngayon kung sakaling matuloy nga itong laban ni Takuma Inoue kontra John Riel Casimero, ano kaya ang magiging reaksyon ni Naoya Inoue, kung sakaling masasaksihan niya na isang malupit na pagkatalo ang sasapitin ng kanyang kapatid sa mga kamay ng tinaguriang angas ng Pinas Cuadro alas John Riel Casimero? Papalag na kaya siya para maipaghiganti ang kanyang kapatid or hindi na niya papansinin si John Riel Casimero? Ano sa tingin nyo guys, kakasa kaya si Naoya Inoue sa paraang ito? What? I told you, man. Ang lakas ay masusubukan na. Ang pinaka-delikadong kalaban ni Naoya Inoue na matatagpuan sa Pilipinas ay walang iba kundi si John Riel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro alas. May taglay na pambihirang lakas ng kamao, kakaibang estilo, mabilis na suntok at iba pa. Si John Riel Casimero ang tanging inaasahan na tatalo sa tinaguriang halimaw ng Japan, na si Naoya Inoue aka The Monster. Ang labanan ni John Riel Casimero versus Naoya Inoue ay mangyayari pa nga ba? Ang pambato ng Japan at halimaw pagdating sa pakikipaglaban na si Naoya Inoue, ay may taglay ding lakas at hindi lang basta lakas, isang pambihirang lakas na tingin ng lahat ay mas malakas pa sa tinaguriang Pacman, na si Manny Pacquiao. Dahil ilang Pinoy na ang tinalo nito pagdating sa palakasan ng kamao, isa na rito si Nonito Donaire na kanyang pinatumba dahilan sa pagkatalo nito, si Naoya Inoue din ang hinirang na best offensive fighter dahil kitang-kita naman sa kanyang mga laban kung bakit siya ang hinirang na best offensive fighter. Si John Riel Casimero ay todo ensayo may laban man o wala dahil gusto niya patunayan na isa rin siya sa pinakamalakas pagdating sa bantamweight, na kahit si Naoya Inoue ay kaya niya patoban at talunin, si John Riel Casimero ay kabilang din sa pinakamahusay at pinakadelikadong boksingero. Gustong-gusto na makaharap ni Casimero itong si Inoue pero mailap parent sa kanya ang The Monster at halatang naduduwag at parang hindi naman interesado si Inoue makipaglaban kay Casimero. Ang lakas nitong si Naoya Inoue aka The Monster, ay ikinagulat ng karamihan lalong-lalo na ang mga boxing expert, na kung bakit tila hindi man lang ito nasasaktan sa mga solidong suntok na natamo niya mula sa kanyang mga naging kalaban. Maski sa suntok ni Stephen Fulton at sa tinaguriang The Filipino Flash Nonito Donaire, dahil lahat ng tumama kay Naoya Inoue galing sa mga solidong suntok ng ating kababayan na si Nonito Donaire ay tila wala man lang epekto sa kanya at tila parang manhid lang ito. Through them so far. Catches. Comes the left hook. There we Bang go, on the the button. shot.
And that's the one that comes In and hats off to both guys. Fantastic. Kahit sino magtataka dito kay Naoya Inoue, dahil halos puro solidong suntok ang pinatama sa kanya ni Stephen Fulton at maski si Nonito Donaire ay tila parang bakal lang kung tumanggap ang mga panga nito. Kaya tila katakataka na sa laban niya kontra Nonito Donaire aka The Filipino Flash at Stephen Fulton ay napakatibay niya, na kahit 100% na solidong suntok ang tumama sa kanya galing kay Nonito Donaire at Stephen Fulton ay tila walang talab sa The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Kaya maski si Floyd Mayweather Jr. ay hindi na nakatiis tungkol sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Ayon kay Floyd Mayweather Jr. ay meron nga kakaiba sa hapon na ito, kaya tila walang pakiramdam sa mga solidong suntok ng kanyang mga kalaban. Sa mga hindi pa familiar kung ano ang PEDS. Ang PEDS po kasi ay isang gamot na kayang patigasin ang katawan ng gumagamit nito. Ngayon guys, kapag napatunayan na PEDS user nga talaga itong si Naoya Inoue, ay malagay sa alanganin ang kanyang career at kahihiyan ng buong Japan boxing community, iisipin din ng mga tao na lahat ng kanyang mga laban ay dahil sa mga gamot na ipinagbabawal sa mga boksingerong manlalaban. Kaya malaking tanong kung bakit hindi siya lumalaban sa labas ng kanyang lupang sinilangan ng bansang Japan. Marami din nagsasabi na mas malakas daw si Inoue kay Manny Pacquiao. Pwes dyan kayo nagkakamali dahil si Manny Pacquiao ay talagang walang bahid, malinis at dekalbreng boksingero, kayang-kaya niya makipagsabayan lumaban kahit anong bansa, dahil si Manny Pacquiao ay may tiwala sa puro lakas at kakayanan lamang, at walang halong chemical. Mangyayari na nga umano na magkukross ang landas ni John Riel Casimero at Marlon Tapales. Alam naman natin na may hindi pagkakaunawaan at may alitan nga sila sa isa't isa. Pareho kasing dadalo ang former 3 World Division Champion, angas ng Pinas na si John Riel Casimero at former Unified IBF and WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales. Silang dalawa ay dadalo sa bigating boxing event na magaganap sa Cebu. Ang Combati 16 ng Omega Sports. Maglalaban sa main event ang dalawang napakalakas na pambato ng Pilipinas na si Arvin Magramo kontra Christian Araneta. Nagtala si Magramo ng 17 wins 11 knockouts at 1 talo. Habang si Christian Araneta ay may tala na 23 wins 18 knockouts at 2 talo, kaya isa itong kabang-abang na laban. Dumako tayo sa iba pang mga balita. Sobrang napakadelikado ng hinihingi na laban ng 3 World Division Champion angas ng Pinas John Riel Casimero. Aminado ang promoter ni Casimero na delikado nga ang hinihingi na laban ni Casimero. Nakalabanan ang WBO Asia Pacific Super Bantamweight Champion Doheny. Na tinuturing na low reward at high risk opponent, hindi rin mate at tago ng Japanese promoter ni Casimero na mag-alala at mangamba, dahil isang malakas na boksingero ang gusto ni Cuadro Alas na makakalaban. Ngunit ganun pa man ay kailangan pagdaanan ni Casimero na dumaan sa butas ng Cryom para mapatunayan niya na isa siyang malakas na nilalang. Kailangan manalo ni Casimero sa sunod niyang laban dahil kung sakaling matalo dito si John Riel Casimero ay tiyak na wala na siyang pag-asa pa makalaban ang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Kaya kailangan niyang matalo sa maikling oras itong si Doheny para makikita ng Japanese fans na karapat-dapat makalaban ni Naoya Inoue itong si John Riel Casimero. Sa tingin niyo guys, matatalo kaya ni John Riel Casimero itong high-risk opponent niya na si Doheny? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright.